Balak maghain ng petisyon sa Supreme Court ng ilang grupo para pigilan ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero pinaninindigan ni Pangulong Duterte ang kanyang desisyon. Sa Ilocos Norte, inihahanda na ang ilang simbahan kung saan umano ibuburol ang dating Pangulo. May report si Sandra Aguinaldo. Sa Ilocos Norte, iisipin mong tuloy na talaga ang libing ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na magaganap daw sa September 18. Nililinis ang kapaligiran ng mansyon ng pamilya Marcos. Ang katabing mausoleo na naglalaman ng labi ng dating Pangulo, sarado sa mga turista kanina dahil sa maintenance work. Hindi nga nakapasok ang ilang turista. Inihahanda na rin ang Santa Monica Church dahil dito umano ibuburol si Marcos ng ilang araw. Ibuburol din daw ito sa Paway Church at saka ililipat sa Batak Church. Pero umaasa pa rin ang ilang magbabago pa ang isip ni Pangulong Duterte. Nagsama-sama kanina ang iba't ibang grupong tutol sa Heroes Burial para kay Marcos. August 14 ng umaga, magtitipon sila sa Luneta para ilabas ang kanilang hinaing. Pinag-aaralan na rin nila ang pagdulog sa Supreme Court para tuluyang harangin ang libing ng pinatalsik na Pangulo. He is authorizing the burial of a tyrant and plunderer. And the fact that he's a tyrant and plunderer has been established in 2 cases decided by the Supreme Court. Pwede raw ikatwiran sa korte ang pagkakaroon ng nakaw na yaman ni Marcos at paglabag nito sa karapatang pantao. Nahatulan ng araw si Marcos ng korte sa Amerika. Sa Pilipinas, bukod sa nakabinbing mga kaso, isang batas din ang kumikilala sa human rights victims noong panahon ni Marcos, ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. Ilang biktima ng rehimeng Marcos tumututol sa desisyon ni Duterte. Hindi po healing ang pagkalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Para hong sinaksak uli kami tapos inikot po pa ng husto yung kutsilyo. No? Kagabi, pinanindigan pa ng Pangulo ang kanyang desisyon. Kasi was a president. Yun. Because it says presidents and soldiers. Mr. Marcos was never charged of any crime involving moral turpitude. I think that's a civil case, not a criminal charge. So it won't apply. Sinubukan namin kunang napahayag si dating Senador Bongbong Marcos pero tumanggi ito. Pero sa kanyang social media accounts, nagpahayag ito ng pasasalamat sa Pangulo sa hakbang na magpapagaling umano sa sugat ng nakaraan. Sandra Aguinaldo, GMA News.